Good afternoon sa lahat at good evening sa New Zealand. So, mayroon na akong sasabihin na magandang balita sa ating bansang Pilipinas. So, habang patuloy ang digmaan sa Middle East, ay mayroon na naman na panibagong natural gas na nadiskubre ang ating bansang Pilipinas. Inanunsyo ito ni PBBM. So, nauna yung East 1, sumunod ang Camagos 3. So, mayroon pa ito sa Pag-asa Island. 4 ito dyan sa West Philippine Sea. So, kung matuloy man ang binabalak ni PBBM, joint exploration dyan sa hindi yan sa dito yan sa dito sa Recto Bank at saka Red Bank. Yan kasi napaloob ang mga gasolina. So, para matigil na itong mga gulo. So, depende yan sa China kasi yung China kailangan din ng langis. So, makipag-drill na lang sila, makipag-deal si Xi Jinping kay PBBM. So, ang mangyari dyan, 60 sa Pilipinas, 60%, 40 sa China. So, saan pa sila? Andyan na yung langis. Tsaka drilling na lang. Itong sa East 1 at saka sa Camagos 3, mayroon pa itong Camagos 4 ata itong isa. At saka yung sa Pag-asa Island. So, sabi ko sa inyo na dandahan na ilalantad sa bansang Pilipinas ang mga oil, gas at saka mga natural gas. So, ito lang ang inaantay na magkaroon ng digmaan sa Middle East. So, ito ng panahon na magkaubusan o kaya magka-shortage ng langis dahil sa gulo, digmaan sa Middle East. So, itong digmaan na ito ay bigla lang nagkaroon ng peaceful, pero mauulit ito. So, hindi pa natin alam kung anong plano ni President Trump laban sa Iran. Kasi ang gusto ng Amerika makipag-peace agreement na peace tigil, putukan na talaga. Pero ang Iran ayaw nila na makipag-deal sa Amerika. So, gusto nila ng gulo. So, sa kanila na yan. So, hindi pa kasi nabuksan ang dito sa Ligwasan Mars. Puro Pilipino din yon ang nag-drilling doon. Dito sa ay Camagos 3 at saka East 1 ay Pilipino rin ang nag-drilling dyan. So, atin pa rin. So, sa Pilipino pa rin na makikinabang. So, ang pipeline ay ginagawa na nila ngayon, ang pipeline. Ito ay matatapos sa October 2026. So, magkoconnect iyan ng mga pipeline pupunta sa refinery. So, malaking tulong sa bansang Pilipinas. Magmura ang ating bayaran sa kuryente. At saka laking tulong para sa bansang Pilipinas. So, kung matuloy man ang Recto Bank at saka Red Bank at saka dyan sa Calborosol, kung matuloy yan. At ito sa Pag-asa Island mayroon din. So, marami tayong langis na mabubuksan. So, kahit na makaubusan man ang langis sa Middle East,
Dahil yan man talaga ang nakasulat na mauubos talaga yan. Yan ang sinasabi na alam ko mayaman ka, matalino ka. So, nagyaman ka dahil sa iyong langis o kaya sa inyong mga nasasakupan. Pero babawiin ng Panginoon yan. At ibigay naman sa tamang nagmamayari ng tunay na may-ari ng langis, ang bansang Pilipinas. So sila naman ang babalik sa maghihirap. Kaya ang kaguluhan, nakasulat kasi yan, digmaan. So, kung hindi pa rin mabubuksan ang Strait of Hormuz, kasi ang gusto ng Iran, yung sa kaalyado, maging kaalyado nila ang Iran. So, mapaparalyze ang Amerika. Mabagsak ang dollar. So, ang gusto naman ng Iran ay yuan money. So, baka mauwi tayo sa piso currency pagdating sa panahon. Lahat ng bansa ay mga investor ay papasok sa Pilipinas. Ang Pilipinas na titingilain sa buong mundo at gagalangin. Kasi maglalabasan ang lahat ng langis ng bansang Pilipinas. Kaya yung nangyari na lindol, nagsimula ito September 21, 2025, sa aking panaginip na nakikita na bumaba ang ating Panginoong Hesus. Natakpan niyang bansang Pilipinas sa kanyang kapa, sa kanyang suot na kulay gold. Ito ay Luzon, Visayas, Mindanao, natakpan ang ating Panginoong Hesus. Bumaba ang ating Panginoong Hesus. Pero maraming hindi nakikita sa kanyang kaanyuan, sa kanyang katawan. Dahil ito ay nakita ko lamang sa aking panaginip noong September 21, 2025. Last year lang. So sabi ko sa inyo, restore ang buong bansang Pilipinas. Dadaan ang mga kalamidad dahil landahan na maglinis ang kalikasan. So matibay. Dadaan ang mga malalakas na mga bagyo, baha, sunog, lindol. Pero ang lindol sa atin, kasi mainit na yung langis sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng karagatan. So, ilalantad na, ilalabas na, dandahan na ipupos ng lindol yan ang mga langis ng bansang Pilipinas at lalabas yan kusa. So sa Mindanao, marami na lumalabas kahit sa lupa, lumalabas mga puso. So, marami pa yan, buong Pilipinas ito. So ito na ang simula, yan ang inantay ko na magkagira sa Middle East. Pag once na natuloy yan, maglalapot ang away, magdigmaan na Muslim sa Muslim, maglalaban, magpapatayan. So, hindi ko pa alam kung anong plano ni President Trump sa gagawin sa Iran. So ito naman ang Russia, patuloy ang palitan ng digmaan ng Ukraine. So ngayon na bago lang, pinasabog na naman ng Ukraine ang crude oil na refinery ng Russia. So kasi ang Russia kasi paulan din sila ng mga missiles at saka drone doon sa mga civilian area. So mali naman ang inaano ni Putin. So itong sa Russia ay marami silang mga langis. So ang naka-operate na ngayon sa buong mundo itong Venezuela, Canada at saka ito sa Russia. So dito naman sa part ng Indonesia, Brunei, Malaysia, ay mayroon din silang langis pero maliit lang yun. Ito ang malaki, ang sa bansang Pilipinas ang pinakamalaki sa buong mundo.
So nasulat na nakatakda na talaga ang digmaan na mangyayari sa buong Middle East. So noon ko pa sinasabi sa inyo na mangyayari ang mga kaguluhan sa masisiklab ang gulo sa Middle East. So, sabi nag-aware din ako, sabi ko prepared, be alert, buong Middle East, OFW. So ngayong araw ay mula nung umaga napakainit na aking katawan. Hindi ko alam. Kasi wala naman ako lagnat. Wala naman ako naramdaman na may sakit ako kasi malamig nga ngayon pero hindi ako nag-jacket. So ma-explore na ang bansang Pilipinas. So baka ito na ang pagluhod. Lahat ng bansa ay luluhod sa bansang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay ang pinakamalaking regalo ng Panginoon sa bansang Pilipinas ay ang ating langis na matagal na kinabangan ng Middle East. Ngayon kukunin na ng may-ari ang langis. Ito ay bansang Pilipinas. So dandahan na bumubukas ang mga langis. So kung matuloy ito, so siyempre wala namang gulo, pero ganun pa man, so andyan pa rin ang Amerika nakaalalay sa Pilipinas. So para at least hindi naman sasakit ang loob ng China na sabi nila sa kanila daw yung West Philippine Sea, yung layo-layo ng kanilang EEZ, pabor talaga sa bansang Pilipinas. Pero ito ay kiniklaim din ng Vietnam, Spratlys Island, kasi dyan ang malaking gasolinahan din. Spratlys Island talaga, yun ang pinakamalaking deposito ng gasolina. So dapat yan, kung wala nang away-away, kumbaga magkaisa na lang ang lahat, kaisa ang China, Vietnam, saka kung anong manong bansa dyan na nagka-claim. Malaysia nagka-claim din, Vietnam nagka-claim din. Nasa kanila daw yung Spratlys Island. Ganon din ang Pilipinas. Dapat mag-joint exploration na lang sila lahat para at least buong mundo matulungan. Kasi ang gusto naman ng ibang bansa ay sa kanila daw yan, para at least sila naman daw yung yayaman. Pero nasa paloob ko talaga kasi yan sa sa bansang Pilipinas. Kasi ang bansang Pilipinas ay nabilong sa 7,000, sobra 7,000 ang island. Buong bansang Pilipinas yun. So sa nangyari ngayon na nangyari sa Israel, alam niyo kung bakit. Nagsalita ito si Netanyahu na weak ang ating Panginoong Hesus. O kaya no advantage daw ang ating Panginoong Hesus laban kay Kan man to, narinig ko, Kan ang pangalan na sinambit ni Di ko alam kung anong tinutukoy niya, o ito ay sa isang demonyo o isang ba ito, Chinese. Kasi Kan So after mga 1 week, grabe ang mga pinsala nangyari sa Israel. Parang hindi na sila dinipinsahan ng Panginoon. Marami nang nasira sa Israel na mga building, na mga civilian na sa gira, sa missiles attack. At lumabas ang maraming mga ibon, napakarami, 1,000 na ibon na pumunta sa city ng Tel Aviv. So kaya yon yung mali ni Netanyahu
Dapat hindi siya nagsalita na mahina ang ating Panginoon. Kapag alam naman natin, pag ginmak natin ang God, gaya nangyari sa Los Angeles, California, God, creator of the earth, zero mention. So on the next day, ano nangyari? Nilamon ng sunog ang lahat ng mga bahay ng mga celebrity, mga artista na nangyari sa Los Angeles, California. Alam naman natin doon sa Hollywood. Ubos lahat ng mga ari-arian ng mga bahay. Nagbalik sila sa kahirapan. Sa matagal na panahon nila na pinaghirapan ng kanilang bahay, ubos lahat. So ito naman nangyari sa Israel. Sa aking palagay, talagang paparusahan ito. So damay ang mga tao, mga nakatira sa Israel. So sana lang maawa ang ating Panginoon sa kanya sa sinabi niya. Pero dapat hindi siya na-mention Hindi siya na-mention na gano'n na weak, no advantage daw ang ating Panginoong Hesus. Sa kay Kan ang apelido kasi sinabi niya Ewan ko ano ibig sabihin niya, kung sa demonyo ba o sa malakas daw ang demonyo. Hindi ko kasi nakuha masyado ang details, kaya hindi ko maibigay sa inyo ano. So nangyari dito ngayon sa New Zealand is malakas ang hangin, malakas ang ulan kanina. Pero ngayon medyo okay naman ang panahon ngayon. So dumarating na ang mga bagyo sa Australia, New Zealand. Dati walang bagyo na ganito. Bira lang, ulan lang talaga, walang hangin. Ngayon, pinamalakas na hangin. So, marami mag-blackout. Marami mawalan ng power dahil sa mawalan ng gasolina. Shortage of oil, shortage of gas, shortage of gasoline, shortage of crude oil, shortage of LPG, LMG, shortage of jet fuel, sa aeroplano. So, wala tayong magawa. Kasi parang nag-lockdown ang langis. Nangyari noong una is COVID. Nag-lockdown ang buong mundo. Ngayon naman, balik na naman sa lockdown. Hindi man siya nag-lockdown, pero kasi siyempre wala na. Ang ibang bansa ay hanggang April na lang ang kanilang supply. Sa Pilipinas, ganun din. Dito sa New Zealand, April din. So, hindi pa natin alam kung may makuha ba ang pamahalaan na kung saan sila makuha ng langis. Na sana tuloy-tuloy lang ang gasolina. Kasi dito puro gasolina dito sa New Zealand. So, ay gumagamit ng crudo. Ang crudo kasi mga barko like that na mga barko. So hindi ko alam kung hanggang kailan. Kasi ginannounce ng Prime Minister hanggang 7 weeks na lang. So 7 weeks. Hindi ko alam kung kailan siya nag-abiso ng 7 weeks. Kasi sabi nila April 7 na lang ang langis ng New Zealand. So Australia ganun din. So buong mundo makaranas ng blackout. Walang power, walang kuryente. Maraming mag-stop na mga sasakyan. Sa Pilipinas ngayon, maraming mga hindi na nagbiyahe ng mga bus. Sa ibang bansa, nakaubusan ng gasolina, crudo. Sa Sri Lanka, Bangladesh, Thailand, sa Philippines, ganun din. Although may mga konti pa naman, pero marami nag-stop biyahe kasi mahal masyado ang crudo at saka gasolina. So, kaya maraming nag-stranded na mga passenger sa daan. So, naglalakad na lang sila. So kung mangyari pa ito, kasi ang gusto talaga ni Trump na bubuksan na talaga ang Strait of Hormuz para
tuloy-tuloy na yung business habang kung ayaw nila magtigil sa gulo, basta i-open lang ang Strait of Hormuz. So ito, kung mapasabog ito ng Amerika, ang crude oil ng Iran ay wala na talaga. Ubos lahat. Sira pa yung refinery. Matagal pa yan patagal yan maayos. Lahat ng mga nasunog papalitan yan. Natamaan ng mga missiles attack. So wala tayong magawa. So antay tayo kung kailan babalik sa normal. Ang Iran kasi ay ang China ang pinakamalaking kumukuha ng langis dyan sa Iran. So kung maparalyze ito, masabugan ng missiles, yung imbakan ng mga crude oil ng Iran ay wala na. So maghihirap ang buong Middle East. Apektado ang China. So ito din sa ibang mga refinery diyan sa mga UAE, Dubai, Qatar, Saudi, Yemen. Ang Yemen, parang wala atang Yemen Oman, Jordan. So kung matuloy man ito ang banta, kasi kung ayaw talaga ng Iran makipag-peace agreement. So ang gusto nila, tanggalin daw lahat ng airbase ng Amerika sa buong Middle East. At sila ang nagde-demand at kailangan daw nila na bayaran daw ng Amerika ang damage na nasira sa giyera. At ganoon din ang Israel. So delikado ito sa Israel na mangyayari. Alam naman natin pag ibon na kulay itim, ayan ay delikado, either lindol na mangyayari or either missiles attack ng Iran, nuclear bomb. Kasi nakita ko itong panaginip na ito last year pa, year 2025. Malaking butas ang lupa. Maluwag ang mga kahit 10 city pa ilagay mo, maluwag. Maluwag ang butas, napakalaki ang nabutas na hindi ko lang alam kung anong cause nito, pero ito ay may tendency na nuclear bomb ito na bibitawan. So wag natin maliitin ang Israel, kasi ang Israel maraming mga nakaimbak ng mga pamatay na mga missiles at saka parang nuclear bomb na rin yun. So hindi pa natin alam kung anong kanilang gagawin sa Iran. So magpapatuloy ito ang gira, walang katapusan ito. Damay ang mga iba't ibang lugar sa buong Middle East. So yung mga Pilipino na hindi pa nakauwi sa bansang Middle East, ay sorry. Dahil wala nang jet fuel, wala nang gasolina, wala nang krudo, magka-shorted ang langis. At matagal pa yan aayusin bago babalik sa normal ang lahat na refinery na nasira. So prepared na lang mga OFW in Middle East. Kung maniwala kayo sa hindi o bahala na kayo, nasa inyo na yan. Pero ang sa akin lang na nasa aking kalooban, sa aking prediction, ay maraming Pilipino hindi makauwi. Walang biyahe barko, walang biyahe ang eroplano. Lalangoy kayo sa dagat. So hanggat na mayroon pang biyahe ay dapat umuwi na muna kayo. Babalik na lang kung maging normal na. Pero ito wala nang katapusan Puro gulo na yan. At saka
nagpadala ang Amerika ng mga troops, mga USA troops sa iba't ibang lugar ng Middle East. So kung mangyari man ang sabi ng Iran, papasukin mo yung mga magaling mo mga sundalo sa Iran. So bakbakan maganda, face to face. Yan tinatawag na ground support o combat support sa ground offensive. So face to face ang barilan, babalik sa dating barilan kasi kung gagamitin sa missiles, kaya nauna mga missiles attack, papasukin na ito ng ground offensive troops ng Amerika para i-secure o pasukin ang mga lahat na oil, mga nuclear facilities ng Iran. So tatagal itong gira. So may mga supply sa ibang bansa gaya ng Russia, pero mahal siguro ang presyo, sigurado. So may dumating na 2 barko sa bansang Pilipinas. Hingi ng tulong ang ating, alam naman natin na maraming bansa ang may utang kay may President Ferdinand Edrerin Marcos, yung dating ama ni PBM. May mga utang ang mga iba't ibang bansa dahil ito sa interest ng gold. So, hindi pa natin alam kung kailan i-release ang mga pundo o baka na-release na nga. Kaya itong binibigay sa mga tao, nilibre na yung mga titulo, nagbibigay ng mga ayuda, at saka sa magsasaka, sa mga farming, talagang pinunduan ni PBM. So marami ako nababasa ng mga comment na pang makinabang na naman daw ay tiba-tiba na naman daw itong mga korap. Sabi, nag-comment ako sa akin, bakit ko? Instead na matuwa tayo dahil sa na-discovery na naman bagong langis ng ating bansang Pilipinas, ay kung ano-ano pang mga kino-comment ng mga kontra sa kay BBM. Na wala daw nagawa si BBM, ganito, ganyan. So kanina doon kami sa trabaho, lahat sila puro DDS, ako lang PBBM. Kahit anong binabato nilang salita sa akin, sabi ko, baka dating ang panahon, iiyak kayo lahat. So lahat ng mga pasangil o kaya bintang nyo ng mga kwento ay walang katotohanan yan. Ito lang sabi ko sa kanila, sabi ko ito lang pinakasimple. Kung talagang walang ginagawa ang mga Duterte sa yaman na yung kaban ng bayan ng bansang Pilipinas, saan sila kumukuha ng pambayad kay Kopman? 150 million. Pangbayad sa lawyer lang yan. Magkano ng income ni Sara? Kahit pagsamahin pa income ni Pulong o income ni Basti. Ang malaking katanungan dyan, saan sila kumuha ng pundo? So maraming mga business, kaso hindi natin alam kung legal ba o illegal. So wala na tayo dyan. Ang sa akin lang, doon tayo sa support sa mga mabuting tao gaya ng PBM. So kahit na sa panahon ni Jesucristo, maraming tao na hindi pa rin naniniwala sa ating Panginoon. Panginoon na yan nagsasabi, harap-harapan. Hindi pa nga yung marami pa rin tao na naligaw. So yun lang masabi ko sa inyo. Repent in God and believe in God. At dapat magkaisa tayong lahat na Pilipino. Huwag yung magsiraan, mag-away-away, bangayan, inggitan. Kung sino man ang kanilang mga sinusuportaran, BBM man o Duterte man. So maraming mga DDS na nakinabang pa rin sa mga plataforma ng ating PBM.
Pero si BBM, walang pinipili kahit kaalyado ka man o hindi. Ilang bisis na nila pinapabagsak si BBM pero hindi nila kaya pabagsakin. Ang Diyos lang makapabagsak kay BBM. At hindi natin alam, baka wala nang eleksyon mangyayari. Kasi kung mangyari ang inaano ko dyan, kung hindi papayag ang China sa 60-40, siyempre gusto ng China sila mag-drilling. Pero tayo ang lamang sa hatian. Tayo may-ari ng langis eh. Nasa teritoryo natin. Pero kung ayaw ng China, nasa kanila yan. So kung lalabas ang crude oil sa Ligwasan Mars, mas malaking tulong. Ito ay makikinabang din ang mga brother nating Muslim. Kasi sa Muslim area yan eh. So katubigan yan ng Ligwasan, parang Dubai yan eh. Next Dubai yan tawag ng bansang ang Ligwasan Mars. So abangan na lang natin kung ano pang mangyayari sa Middle East. Ito ay magkaipitan talaga. Maraming mawalan ng kuryente, blackout, sira lahat ng mga oil facilities dahil sa mga missiles attack ng Iran, missiles attack ng kalaban. So galit na rin ang mga ibang mga Arab nation sa Iran. So ito na ang year 2026. Nasa March 27 pa lang tayo. So marami nang nangyayari. March pa lang. Wala pa tayo sa kalagitnaan. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Marami pang mangyaring mga kaguluhan. Lahi sa lahi magpatayan. Kapwa sa kapwa mag-away-away. Karian sa karian maglalaban-laban. So dito rin sa dito sa part ng Asia, Indo-Pacific, hindi pa natin sigurado kung ano pang mangyayari na kung kailan magsimula ang giyera. Pero ang aking nakikita ko na ito matagal na. Pinuntahan ko ito maybe May 2025 or April 2025. So matuloy itong gira talaga. Kung mag-join ang Pilipinas at saka China, mas okay para peaceful, walang gulo. Ano na lang ba, puro oil na lang negosyo. Wala nang bangayan, wala nang away-away. Para hindi na kayo mag-away, magtulungan na lang. Pero walang lamangan, walang tinatawag na yung sakim ba, sakim. So abangan natin anong mangyari sa Middle East. Hindi na ito mag-stop, patuloy na yung kaguluhan dyan. Hindi pa nangyari ang lindol na malakas sa Middle East, wala pa. Ang next dyan, baka lindol na. After ng gira, lindol. Magkasabayan. Alam na natin na this year is a year of the tears. Nagbabalang bagsik ng panahon, gira, peste, gutom, lindol, bagyo, sunog, tsunami, volcano eruption under the ocean and above the land. Mga flooding, mga bagyo na malalakas. Hindi lamang gira ang ating paghandaan, ganun din ang panahon, kalikasan, hangin, tubig, lupa, agapoy. Yan ang mga natural na mga nangyayari sa atin. So prepared lang tayo kasi maraming mangyari, malaking gutom na mangyayari. Siyempre lahat ng buong mundo ay umaasa sa langis, sa makinarya, sa aeroplano, sa barko, sa mga generator, sa mga bus, sa mga sasakyan.
Kahit anumang uri na machinery ay kailangan ng langis. So kung walang langis, walang supply, paralyzed lahat, buong mundo magsuffer. So mag-iinit ang ulo ng tao, mag-away-away, magpapatayan kapwa sa kapwa, mag-agawan, ang ninakaw mo nanakawin pa, ang tinago mo nanakawin pa. Ganun ang mangyari dyan, gutom eh. So paralyzed lahat, hindi natin alam kung hanggang kailan babalik. Nagkaresisyon ang buong mundo dahil sa langis, dahil sa kaguluhan. So abangan natin kung ano pang mga mangyayari sa Middle East. Pero sa Pilipinas, dahil abang nagkagulo ang buong mundo, ang Pilipinas patuloy lang ang pag-drilling. Lalabas na, lalantad na mga gasolina, deuterium, at saka hydrogen, gas, natural gas, methane gas, crude oil, gasolina. Marami tayo sa buong bansang Pilipinas. Meron din sa Luzon, yung pinagbalita din ni Kendi Tranagas. Capricorn daw siya ang Capricorn na inatasan sa Luzon. The apple of the eye ng langis sa Luzon. So siya lang daw nakaalam kung saan yan. So marami naman talaga langis ang bansang Pilipinas. Ang problema lang, marami na nagdaan na mga Pilipino na naging presidente ng bansang Pilipinas. Pero ay walang nakagawa katulad ng ginawa ni PBBM. So si PBBM lang ang makapagpabago sa bansang Pilipinas, pero pilit siyang ipabagsak ng mga kapwa Pilipino rin. Si BBM ay sa June, kung mananalo siya, ay siya ang pinakaunang Pilipino na Prime Minister na presidente na maging Prime Minister na uupo sa United Nations City Council sa bakanting upuan. So baka magbago ang konstitusyon o kaya depende lang. Pero sa aking 100%, sa aking prediction, matutuloy talaga ang digmaan sa Indo-Pacific. Kasi nagsimula natuloy ang digmaan sa Western, Ukraine, NATO, and Russia. So sabi ko dito na magkaroon ng digmaan sa Middle East at magka-shortage ng langis, magkaubusan ng langis. Hindi pa natin alam kung ito bang langis ay tuluyan ng mawawala sa buong Middle East at ilalabas at ilalantad at kukunin na ng may-ari, ng tunay na may-ari ng langis. Ito ay ang bansang Pilipinas. So dahan-dahan na binubuksan ang mga langis sa bansang Pilipinas, kaya patuloy ang lindol. Once na magkalindol sa buong Middle East, magsasara ang mga tuburan ng langis. Bagsak lahat ng buong Middle East, wala ng langis. Sila naman ngayon babalik sa maghirap. Lahat na umabuso sa kapangyarihan, lalo na yan ang Iran. So wala naman sanang kaguluhan kung walang proxy war katulad ng Hezbollah sa Lebanon, ang Hamas sa Gaza, sa Palestine, hindi ko lang alam kung anong klaseng teroristo, sa Syria, ISIS, sa Yemen, Houthi. So lahat yan suportado ng Iran. Kaya inawakan ng IRGC, Islamic Regime, ang buong Iran. Ang lahat ng income para dapat sa mamamayang Iranian ay pinupondo lang ng Iran
sa kanilang tinatawag na nuclear facilities, at sila rin ang nagpupundo, nagmasik ng lagim sa buong Middle East, gaya ng mga proxy war na yan. Hezbollah, Houthi, ISIS, Hamas dyan yan sa Gaza at saka sa Palestine. So hindi kalaban ng Israel ang mamamayan ng Palestine, mamamayan ng Gaza, mamamayan ng Lebanon. Ito ang pinupuksa niya kasi ang itong mga rebels, mga terrorists, ay ginagamit kasangkapan ang mga ginagawa nila human shield ang mga civilian. Kaya siyempre mag-airstrike ang Israel, ay damay ang civilian kasi nandyan yung halimbawa skull siya sa taas, pero sa baba niya mga imbakan ng armas ng mga terrorist. So madadamay talaga. So kung walang mga proxy war na yan, suportado ng Iran, kaya yan ang balak ng Amerika na wasakin talaga ang IRGC. Ibalik sa pamumuno ng hari na tunay na inagaw nila nung panahon, matagal na panahon, 47 years nila hinawakan ang Iran. Papalit-palit na lang sila. Pag namatay yung isa naman ang pamumuno. Hanggat yung isang anak na lang na si Mujaba na naputulan ng paa, lahat ng mga Iranian general si patay. So wala talaga nananalo sa gira. Nagarami na maghihirap. So hindi ko pa alam kung anong plano ng ating Panginoon para sa bansang Middle East. So patuloy ang gira o patuloy ang kaguluhan, kasi nakasulat na ma-wipe out at mag-collapse ang mga langis sa Middle East. At mayroon na magka-operate sa Russia, Venezuela, sa tinatawag Malaysia at saka sa Brunei, Indonesia. Yan lang mga naka-operate Canada. Wala naman iba. At sa itong Pilipinas, ay Pilipinas kasi ang may-ari sa buong mundo ng langis. So mabubuksan na lahat yan, wala na. Boom ng Pilipinas, yayaman ng bansang Pilipinas. Lahat na bansa pupunta sa bansang Pilipinas, angkat ng langis. So ilalantad na simula year 2026. So kailan lang na lumabas ang IS-1 IS-1 Malampaya is January, I think January. Ngayon March naman, lumabas na naman ang Kamago 3. So sunod-sunod yan. 8 exploration gas, oil and gas sa buong bansang Pilipinas. So ang crude oil positive na inukay nila, pero hindi pa nila matumbok ang pinaka main source ng tuburan ng crudo. So malaki pa ito sa Dubai. So mabuksan yan, ma-explore yan. Yan ang pagyaman. Babalik ang Pilipinas kasi ang plano ni dating President Ferdinand Edrelin Marcos, gagawin piso currency ang pera sa buong mundo. Asian dollar. So Pilipinas sana ang currency, hindi dollar, hindi Amerika. Kaya ito ay nabalitaan ng Amerika. Gumawa sila ng ingay para pabagsakin si Ferdinand Edrelin Marcos. Sinaportaran ang mga Aquino para mapabagsak si Marcos. Magalit ang mga tao. Pero ang tunay na diktatorya ay si Cory, hindi si Ferdinand Edrelin Marcos. So mahaba ang kwento, mahaba ang istorya.
Tapos gumawa pa sila ng aklat para ikakasira, ituturo sa mga bata sa paralan na lahat ay kasinungalingan. Ayan, ganito din sa panahon ni PBBM. Ang gumagawa ng ingay, gumagawa ng mga kung ano-ano, itong mga Duterte. Nagugat ang kaguluhan nito, ang nag-away-away ang Duterte Marcos dahil ito sa kay Michael Yang at saka ito sa anong tawag na? Yung medicine ata ito medicine. So dyan, at saka yung pag-support sa China ay tinanggal ni PBM. Ngayon, kausapin ni PBM yung si Xi Jinping kung payag siya na mag-exploration na lang sila ng gas, natural gas o kaya gas dyan sa Red Bank at saka sa Recto Bank. Kasi sila ang mainit sa karbulasyon, ganun din. So, tama naman ang kay PBM na wala nang away, pero kaso hindi talaga iiwasan ang China kasi sakim. Kahit hindi sa kanila, pilit nilang kunin. Ganon ang China. Pero hindi ko naman nila lahat ang buong China. Mayroon naman mga Chinese na mga mababait tulad dito, maraming Chinese sa New Zealand. Nagpunta sila dito dahil sa kanilang bansa ay wala talaga. Puro kaguluhan. So, business ang Chinese kasi, business. Mahilig sa negosyo. Mula pa ng unang panahon. Business talaga yun sila. Katulad dito sa Mindanao, mga Maranao na mga Muslim din. Pero mga Maranao kasi mahilig talaga sa business. So, ganun lang. Sabi ko sa inyo, prepared lang tayo, lagi managdasal. Kung ano man datnan natin, ano mangyari sa atin. Saan man tayo naroon na lugar, saan man tayo na bansa. Kung diyan ka maabutan ng dilim, walang gasolina, walang krudo, hindi tayo makauwi parehas. So sana may mag-supply ng krudo, gasolina. Yan ang number 1 dito sa buong Middle East, buong New Zealand. So damay-damay tayo lahat, wala exempted. Magmahal ang mga pagkain, magmahal lahat. Siyempre wala ang supply. Lalo na dito sa New Zealand, walang supply ng pagkain. Kung sakali na makaubusan ng krudo at saka gasolina. Transport kasi barko kung saan man galing yan, galing man sa Pilipinas, galing man ng China, kasi Chinese dito ang mga business. Pero I think baka tutulong ang China kasi mayroon naman sila mga supply ng krudo galing sa Iran. So update na tayo, buong mundo talaga yan, recession dahil sa shortage of oil. So wala tayong magawa, nakatakda at nakasulat yan. Nakasulat yan sa Bible. So abangan na lang natin kung ano mangyari. So maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan yung aking video, please like and support my video. So marami akong video, tingnan nyo sa TikTok, search nyo lang yung Rollin, sa aking Facebook, sa aking YouTube, sa Batang New Zealand 76, sa Facebook ko. Marami akong mga pinapost. Ngayon wala akong panaginip. Kahit yung nangyari dito na bagyo sa New Zealand, di ko na panaginipan. Kasi iba yung aking focus ngayon. Puro iba lang yung aking focus ngayon. Wala muna ako sa mga kalamidad. Out muna ako sa kalamidad na mga mangyayari.
So sa akin lang, yung ano ang aking naramdaman, ano ang aking nakikita, yun lang ang masabi ko. So ngayon, wala pa naman nagpakita muli ang ating Panginoong Hesus sa akin. So close ngayon ang aking ang aking connection sa ating Panginoon. So last na yung September 21, yun lang yun. At saka January 1 pala. Yung sa aking ulam na binalagay ko sa baunan ay nagpakita ang picture at darawan ng ating Panginoong Hesus. So dito na lang at maraming salamat. At ako ay may gagawin po na very, very important. So maraming salamat sa panonood at pakikinig. Please support and like my video. So hindi kasi ako marunong mga marami na ako views. Ang problema lang, hindi ko alam kung paano ko i-withdrawin ang pira ba na income sa pag-vlog. So galing ako sa trabaho, mainit ang katawan ko, parang sinusunog ang katawan ko, ang init. Wala man ako sakit kasi kahapon nabasa lang kasi ako ng ulan, pero dapat is supposed to be nilagnat ako, naligo ako kanina umaga, hindi man ako nilamig. Trabaho ako, wala man ako sakit. So dito na lang, may fire, hindi ko lang alam kung may nangyari sunog. Basta naramdaman ko pag mainit ang katawan, may mangyaring sunog 3 days before mangyari ang sunog, makakaramdam ako na may mangyari. Hindi ko pa alam kung saan, kung ano ba itong aking naramdaman, bakit ang init ng aking katawan. Parang may lagnat ako, pero hindi naman ako nagkasakit, wala namang kasakit. So dito na lang at maraming salamat sa panonood at pakikinig ng aking video. So ipopost ko ito sa aking Facebook, sa aking YouTube at saka sa aking TikTok. Thank you, have a nice day. Ang masabi ko lang sa inyo, magkaisa, bawat kapwa Pilipino magtulungan, wala nang away-away, wala nang bangayan. Dapat tayo magtulungan kapwa Pilipino. So suportahan natin ang ating Pangulong PBM, pero marami pa rin matigas na puso ng mga Pilipino, lalo ng mga supporters ng mga DDS. So si Sara Duterte may impeach, so hindi na makatakbo o kaya mag-resign siya. Depende pa lang kung anong plano niya. Pero hindi na yan makaupo. Sirang-sira na yan sa buong bansang Pilipinas. Maglalabasan ang baho na nakatago. Unti-unti na nabubuksan. Sa batas ng Diyos, hindi kayo makaligtas. Pero sa batas ng tao, makaligtas pa kayo kasi may pira kayo. Pero once ng batas ng Diyos na maugusig sa bawat na lahat ng mga may sala at makasalanan, ay talagang tagilid talaga kayo dyan. Lahat na ang delikadong naawa ko ito sa Israel kung ano mangyari sa kanila. Dahil grabe ang matinding wasak ang Israel ngayon. So dati protektado pa sila ng Panginoon, ngayon susubukan sila ng Panginoon. Ganun pala weak ang ating Panginoon. Yan ang sabi ng ng Israel. Ngayon nagkalabasan ang maraming mga itim na ibon, mga crows, ang pangalan CROWS, crows na ibon, crows. O kaya uwak ba to? Yan ang tawag nila, crows. Pero talaga, dami talaga, libo-libo sa syudad, galing sa city. Saan galing yung ibon na yan? Sino may likha? Ang Panginoon. Basta once na may nagsabi sa ating Panginoon na di maganda, may mangyari sa kanilang lugar. Gaya nangyari sa Amerika, sa Los Angeles, California. Tingnan nyo nangyari doon. Ilang oras lang sunog, grabe na pagkalat. Mabot na ng 6 alarm ata yun, 4th alarm.
5 alarm. Kahit gaano ka pakayaman, kung once ang Panginoon ang maghatol, talagang ubos. Walang matitira. Dahil ang kayamanan natin ay ano lang yan, pinahiram lang sa atin. Hindi abang buhay na hawak natin yan. Gaya namin, mayaman kami noon. 6 kami magkapatid, 6 din yaya namin. Sagana kami sa pagkain, sagana kami sa lahat-lahat na aming kailangan. Pero time will come, bumagsak ang buhay namin dahil mali. May mga trials na dumating sa aming pamilya, aming buhay. Bumagsak kami, lahat. Balik back to zero kami. So ako lang dito nakapunta sa New Zealand. At ako lang talaga hindi pa nakagraduate sa college, pero dahil mabuting ating hangarin. Pero sa ngayon ay medyo ganun-ganun ang income. Dati noon, nung ako pa'y solo, ay marami akong pera, maraming pundo. Ngayon ay dati nagbabayad, wala akong binabayaran bahay, free pa may bahay. So dito bayad na kami, gabayad kami ng bahay. Kaya ito medyo ganun-ganun ang income. So makabangon rin. Kaya wag na tayo wag tayo mawalan ng pag-asa. Aahon din tayo. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Basta manalig na tayo sa Kanya. So dito lang at maraming salamat. Repent in God and believe in God. Yan lang lagi kong masasabi. Gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. At itigil natin ang mga bangayan, mga wayaway na hindi tayo nagkakaisa. So maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Bye.